Hello, good morning sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga viewers. Maraming salamat. Hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo at nagsubaybay sa aking channel. Bago ko sisimulan ng aking kwentong ito ay huwag makalimot yung mga baguhan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi po kayong maka-update sa aking susunod na mga upload na mga videos. Ang una po nating pag-usapan itong ating mutya, isa-isahin ko po itong pangangalanan ang kanyang mga pangalan na mga mutya. Ngayon po ay sisimulan na natin. Itong una kong hinahawakan ay isa po itong mutya sa luya. Nakukuha ko po ito sa puno ng luya. At paghila ko, yung kalahati ng kanyang katawan po ay nagiging bato po. At sa katunayan po, yan po ay ang kanyang sibol, yung butas po yan na nabubulok at nagiging bato na po ang kanyang laman o katawan. Kaya po sa Bisaya po yan, namuspos na po yung puno ng luya. Namuspos ibig sabihin, yung kanyang puno ay matanda na. Kailangan na maglaya na yan siya, tapos magsisibol naman siya ng ibang tubo para siya ay lumalaki at dumadami ang kanyang mga saha para dadami ang kanyang bunga o kanyang laman. Dalawa po itong aking ipapakita sa inyo. Ito rin po ay kasama doon sa aking pagkuha doon sa puno ng luya. Ayan po yung luya na may sibol pa siya at ito po ang kanyang sibol na bago pa lang siya at hindi pa ito muspos. Kung siguro ito ay hindi pa nagiging bato, siguro ito ay na tubo na. Pero dahil nga nagiging bato po siya ay hindi na po siya tutubo at nagiging makapangyarihan na siya. Hindi na siya magpakain, hindi na rin siya magpalamas, hindi na siya magpasagol sa mga panakot ng mga lutuin. Kaya ito'y mainam gamitin sa pampaswerte. At itong pangatlo po ay isa po itong buwa ng niyog na nakukuha po ito sa loob ng niyog. Ayan po ang kanyang buwa ng niyog na aking nakukuha sa loob ng niyog. Nakukuha ko po ito pagbiyak ko dahil may mga kuprasan kami dito at pagbiyak ko may bato sa loob. Yung kanyang, ang katawan ng may-ari ng niyog na ito ay laya-laya na. O ibig sabihin laya-laya na wala na siyang tubig sa loob. Dahil nga ay matagal siya na sabit doon sa puno ng puno ng niyog nga doon sa kanyang palwa. At tumutubo na po ang kanyang sibol sa taas. At nagtataka ako bakit hindi siya nabagsak dahil nasablay po sa kanyang palwa ang kanyang bunga. At yung kanyang katawan ay nabubulok na, pero ang pinagtataka ko dahil yung kanyang sibol ay tumutubo at pag kupras ko, hinatak namin yun at pagbiyak ko, ito po ang kanyang laman sa loob. Kaya ang kulay niya po ay ganyan po ang kanyang kulay dahil nga ay wala ng tubig po ang kanyang loob sa kanyang bao. Ayan po ang may-ari niya. Yan po ang kanyang buwa. Lahing na talaga siya dahil may tubo na. Ayan, kung titingnan yung maigi yung kanyang mga itsura, para din siyang katawan ng niyog na makahawig sa kanyang puno. Yung seedling kasi ay isa lang po yung aking similya. Kaya nagbibigay siya ng birtod. Yung una nakakuha ako ng niyog na nagiging bato po dahil nga pinapawirso ko yung kanyang puno. Kaya nakuha ko po ang kanyang mutya na hindi ko inasahang may lamang bato sa loob ng puno. Ito po ay kasama doon at hindi ibig sabihin kasama sa pagputol. Ito'y nakukuha ko sa bunga mismo na tinatawag sapwang o doon sa taas yan tumutubo. Ganyan kasi yung palwa, may palwa kasi ito yung palwa, may may mga palwa na kung matanda na magbitay na yan hanggang mahatak sa lupa, pero itong bunga niya nagsablay lang dyan, hindi nahatak hanggang tumubo ang kanyang bao. At yung pag-harvest na namin sa puno, hinatak namin yan, nakasalin itong hatak ang kanyang pagkanyog at pagbiyak ko, iyon po ay aking nakukuha na kanyang buwa. Makapagsabi akong buwa dahil nga may bato sa loob, buwa po yan. Kapag may bato, buwa po yan. Minsan kahit hindi buwa, kung tawagin niyo, para sa akin buwa, pwede rin pearl sa loob na nagiging bato. May bato sa loob ng niyog. Ayan po ang kanyang hitsura.
Kaya ang aking ipapakita, dalawang klase. At dalawang klaseng pangalan, luya ang dalawa at isa ang buwa sa niyog. Ayan po ang kanyang hitsura at yung kanyang katawan, ayan po ay para din siyang niyog na kanyang katawan na kapag papawersuhin mo yan, ganyan po yung groove ng kanyang kahoy. Ayan, ulit-ulitin natin. Ito po ay isang luya, may sibol at namuspos na siya. At yan po, nagiging bato na po ang kanyang laman sa luya. At dalawa po yan. Ito ay hindi pa namuspos. Imbis tumutubo, nagtigas, nagiging bato ang kanyang laman. Kaya maganda ito sa swerte. Ipares mo itong tatlo. Maganda sa swerte ito sa lahat ng mga oras. Itong sa niyog ay pamproteksyon at swerte yan. Ito ang sa luya ay pampaswerte po yan. At may halong gamot. At kahit nga ito, pwede rin yan igamot yung sa niyog. Alam nyo kung bakit? Dahil nga kapag mayroon ka nito, hindi ka matamaan ng anumang sakuna katulad ng barang daot hilo, panipas sa mga lahat ng mga oras. Dahil kapag panipas, pag-uusapan, maraming klase. Maaring hindi ka matamaan ng baril o bala. At maaring hindi ka madisgrasya, iliwas ka sa kapahamakan, yan ay panipas. Ayan po, ito'y swerte. Swerte sa negosyo. Itong sa buwa ng niyog, may halong proteksyon. Ito rin ang luya. Pwede pang gamot, pwede pang business, pampaswerte at may halo ding proteksyon. Ang proteksyon nagdadala sa kanya dahil hindi ka matamaan ng anumang mga barang daot hilo dahil nga ito ay gamot. Kapag gamot dinadala mo, hindi na matatamaan yung gamot dahil yan po mismo ay ginagamot na. Ang gamot na gamot ay hindi na matamaan dahil ang pangalan pa lang gamot ay hindi na siya matamaan dahil siya ay gamot. Ayan. Kaya yan po ang ating mga mutya na pinapakita ko sa araw ng Huwebes yata, Friday ngayon. Ano bang pizza? Pizza size ngayon. Iwan ko Friday ba o Thursday. Basta kayo na dyan maglagay kung ano ang araw ngayon. Kaya ayan po ay pinapalimusan sa nangangailangan ng mutya. Ayan, piling-pili kayo. Ikutin natin para makita nyo ang buong hitsura sa aking bato. Ayan po, napakaganda. May mga sibol. Ayan. At ito rin ay may mga sibol pero namuspos na siya. Ayan, ayan, original. At ito rin po ay sa niyog. Mas lalong original yung kanyang pagka mutya. Bakit ko nasabing original? Dahil ako ang nakakakuha mismo sa loob, sa puno ng kanyang pinagkakitaan. Dahil hindi tayo basta-basta magpili ng mga bato o mutya na pinupulot lang sa ilog at sapa. Kailangan ipadaan natin sa kalikasan na makuha mo aktual mismo sa kanyang pinagkukunan. Katulad ng mga kahoy na may makita kang bato sa loob, yan po ay mga mutya. Basta yung kahoy may bato, ibig sabihin walang naglagay, yan po ay mutya. Katulad din yung perlas ng Taclobo, pag mag-open ka ng perlas ng Taclobo, may bato, yan po ay mutya o perlas. Ayan po ang mga real o legit na mga mutya. Katulad ng niyog, makikita mo yan sa bato sa loob ng pagbiyak mo mismo aktual, yan ay mga original. Kaya yun lang po ang aking masasabi. Ingat-ingat po kayo sa mga nagbibinta ng mga mutya na kanilang binibinta sa inyo dahil nga ay baka po makakakuha kayo ng pinulot-pulot lang sa sapa at sa ilog. Yan po ay ating iniiwasan para hindi tayo mabudol dahil nga ang tunay na mutya ay